Maraming Brahmos missile na darating sa Pilipinas sa ngayon. At United Kingdom, UK, United Kingdom carrier, carrier to ay malaking barko, tutulong sa Pinas. Yun, ito yung pamagat ng ating bibigyan ng reaction video sa ngayon, mga kababayan. So napakagandang balita to, good news, matindi to, no? So maraming Brahmos missile from India ang darating. Ewan ko lang pag hindi pa natakot ng mga Chekwa na to, no? So ito yung pamagat na ating bibigyan ng reaction video sa ngayon, no? Reaction video, komentaryo, question. At pwede rin naman kayo mag-comments dyan sa baba, mga kababayan. Kung ano yun sa loobin nyo tungkol ito. So sa mga darating na malalakas na armas pandigma ng Pilipinas galing at tulong ng mga malaking bansa din. Okay, na kung bago ka pa lang sa akin channel, mga guys, mga kababayan, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay, and also please maka-subscribe din kay Pulse Point. So sa kanyang video to, no, bibigyan natin reaction video lang to. So please paka-subscribe din kay Pulse Point PH. Okay? So umpisa na natin na kung anong mga Brahmos missile na darating dito. Okay? Bagong taon, bagong good news. Mga ka-Pulse Point, ang pinakamabangis na alliance sa kasaysayan ng Indo-Pacific ay nabuo na. Nuclear-powered USS Carl Vinson, British supercarrier, Yun. HMS Prince of Wales, Yun. at ang deadliest Brahmos missiles ng India. Yun. Triple headache sa China. Matindi. At Tignan nyo naman yung Brahmos missile Lipad pa lang talagang nakakatakot na. hindi lang yan, ang kombinasyon ng F-35B, stealth fighters, nuclear power, supersonic missiles Yun. ay nagbigay ng hindi may paliwanag na takot sa Chinese Navy. Kaya nga biglang nawala ang Chinese monster ship sa ating exclusive economic zone. Pero may malaking sekreto ang alliance na to na kapag nalaman ng China, baka mag-withdraw na sila permanently sa West Philippines. Yun, tindi. Pero, bago natin i-reveal ang shocking development na to, sa tingin nyo, bakit biglang nag-decide ang UK nang mag-deploy ng military force sa Indo-Pacific? Comment your theories below. Let's break down kung gaano kalupit ang mga developments na to. Ayan ito na mga kababayan, malulupit na armas. Record-breaking ang bilang ng ating mga warships at aircraft na handang-handa na protektahan ang ating exclusive economic zone. At kung akala nyo yun lang, may nakakagilalas pang sorpresa ang Navy natin. According kay Commander John Percy Alcos, ang Philippine Navy spokesperson, hindi na matatakot ang Pilipinas na ipagtanggol ang ating EEZ. Ang Philippine Navy ay may record number na ng operational warships. Pero wait, may mas malaking surprise pa. Alam nyo ba kung ano ang pinaka-exciting? May darating na mga bagong sandata, 2 guided missile corvettes, 6 na offshore patrol vessels mula sa South Korea, at 2 landing dock platforms mula sa Indonesia. Tingnan nyo mga kababayan napakaraming mga barkong napakaraming barkong pandigma ang darating, no? Pero teka lang, may mas malaking surprise pa. Ang pinakamalaking bomba. May 3 units ng Brahmos anti-ship missiles na malapit nang i-deliver. Oo, tama ang narinig nyo. Yung Brahmos na pinag-uusapan ng buong mundo. All out sa pagbili ang Pinas, parang wala nang bukas. Wow, all out ang pagbili ng Pilipinas sa Brahmos missile. Ibig sabihin talagang parang pinapakyaw na, no? Parang pinapakyaw na ng Pilipinas yung Brahmos missile.
itong BrahMos missile na to kasi ito ngayon ang pinakamalakas na missile sa buong mundo sa ngayon. Kaya nga itong BrahMos missile na to ay gawang India na inassemble ng pinagtulungan ng Russia at India. Kaya napakalakas na missile to, no? Once na tumama to sa isang barko, sigurado lubog ang barko. Isang missile lang. Kaya nga bumibili ang Pilipinas sa napakadaming mga BrahMos missile. Malamang hinahanda to para palubugin yung mga barko ng mga Tsekwa. Pero may hindi pa nasasabi. May mga anti-submarine helicopters pa na Yo! dadating. Parang combo meal lang sa Jollibee to. Hindi lang Chicken Joy, may super meals pa. Yun. Imagine this. Ang USS Carl Vinson ay may nuclear power at advanced fighters. Tapos ang HMS Prince of Wales ay nag-conduct ng 71 sorties at 210 flying hours ng F-35B training. Matitindi, no? Matitinding mga armas pandigma, mga kababayan. Habang ang monster ship ng China ay nagmamagaling sa ating EEZ, biglang sumulpot ang USS Carl Vinson para sa routine operations. Yun. Para lang yan sa basketball. Akala mo ikaw ang star player, yun pala may import na darating. Yun. Pero wait lang, hindi lang basta-bastang timing ito. According sa US Pacific Command, ang carrier strike group na ito is in the 7th Fleet Area of Operations. Pero mas nakakagulat pa, isang super carrier na may F-35B Lightning jets Yun. papunta sa teritoryo ng China. Yun. At hindi lang yan, may nakakatakot na dahilan kung bakit ngayon lang ito ginawa ng UK. Pero may hindi pa nalalaman ang karamihan. Ang deployment na to ay may connection sa isang malaking plano ng US, Japan at ibang bansa. According kay Lord Coker mismo, ang UK ay hindi na mananahimik sa mga ginagawa ng China. Pero, wait. May matinding revelation si Lord Alton of Liverpool. Ang China daw ay may bagong stealth bomber at mothership para sa drones. Pero, ang UK ay may sagot. According kay Captain Will Blackett ng HMS Prince of Wales, we're ready to go. Nakikinig ba kayo, China? Ready to go na ang UK. Yun, ayan ah. Itong China, pinagmamalaki nila na may mga makabagong stealth fighters, stealth drone ang kanilang pandigma, ang kanilang bansa. So, ano naman, pinalaga naman ng UK na parang sinabi ng UK na ayan ay sisiw lang. Kaya nga sabi ng UK na ready to go. Subukan. Parang gano'n ang sinasabi ng UK. Subukan nyo. Kung may bago kayong armas, China, subukan nyo. Ready to go. Ganyan kasiga ang United Kingdom. Pumapalag. At ito ang pinakamalaking surprise. Hindi lang isang carrier ang ipinadala ng UK. Ang HMS Queen Elizabeth at HMS Prince of Wales ay magkasamang magbabantay sa Yo! Indo-Pacific. Imagine nyo So, tingnan nyo naman dalawang aircraft carrier ng malaking bansa, Amerika at United Kingdom, magsasama, magpapatrolya sa West Philippine Sea o South China Sea para nga amunin tong China kung papalag talaga. yun. Kung akala nyo tapos na, ito ang pinakamabigat na revelation. Hindi lang 3 units ng BrahMos ang mapupunta Yun. sa Pilipinas. According sa latest intel, ang Philippine Army ay kukuha pa ng karagdagang units. Yun.
Alam nyo ba na ang BrahMos missile system is worth $375 million? Pero wait lang, Teka, napakamahal pala ng BrahMos missile pero kayang-kayang bilhin yan ha. Kayang-kaya na bilhin ng Pilipinas yan kung walang korupsyon na nangyayari siyempre. hindi pa yan ang pinaka-ma-interesting na part. Kasi mga ka-pulse point, ang Philippine Marine Corps ay meron na nito. Pero ngayon, ang Philippine Army naman ang kukuha. Yun! Double trouble sa mga kalaban. Pero alam nyo ba kung bakit desperado ang mga kalaban nating pigilan tong deal na to? Simple lang. Kasi ang BrahMos ay hindi basta-bastang missile. Ito ay supersonic. Yun! Ibig sabihin, mas mabilis pa sa tulin ng hangin. Pag pinatama mo to, good luck na lang sa kalaban. Yun! Ganon pala kalakas ang BrahMos missile. No? Mas matulin pa sa hangin. Kaya nga, sabi good luck. Sigurado, lubog ang barko ng mga Czech. Si PCG Commodore J. Tariela mismo ang nagsabi na ang China ay may self-serving interpretation of international law. Pero ngayon, may malalaking bansa ng handang ipagtanggol ang international law. Yun! Pero, Kasi nga, itong international law, kaya nga ginawa yung international law. Para nga sundin ang bawat bansa. Pero anong ginawa ng China? Hindi nila sinusunod ang international law. Kaya nga, maraming mga hidwaan o galit at galit, nagagalit mga iba't ibang bansa sa China. Dahil itong China ay gahaman. Hindi sumusunod sa international law. may nakakatakot pang revelation. May secret weapon ng alliance na to na never pa napapakita sa publiko. Para malaman ang kumpleto at shocking na detalye, i-like at i-share nyo tong video. I-comment din kung ano sa tingin nyo ang next move ng alliance. This is your favorite defense vlogger, Pulse Point PH. At hanggang sa susunod na video, mabuhay ang Pilipinas! Bagong Okay mga kababayan, nakita naman natin kung gaano kalakas ang ating bansa sa ngayon. No? Maraming tumutulong. Maraming tumutulong lalong-lalo yung mga malalakas na bansa tulad ng UK at Amerika. No? Talaga tutulong yan at bibili pa talaga ang Pilipinas ng maraming BrahMos missile para nga palubugin yung mga barko ng Chekwa dyan sa West Philippines. Kumbaga naghahanda na. Hindi nyo ba nagigets na bili ng mga malalakas na sandata ang Pilipinas, no? Kasi nga naghahanda na sa malaking, in case na magkaroon ng malaking digmaan, ready talaga ang Pilipinas. Yun, ready talaga palubugin yung makukulit na Chekwa. Diba, no? Okay, no, mga guys, no? So hanggang dito na lang tayo, mga guys. So kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please, wag nyo naman kalilimutang mag-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Nang sa ganun, marami pa tayong mga video na darating sa susunod na araw at updated pa kayo sa mga video na aking ipapalabas sa YouTube channel. Okay? So, wag niyong kalilimutan like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay? Salamat.